Kinabukasan ay nagkayayaan ang tropa na mag-swimming kung saan naging masaya ang bonding ni Sayuki at Takumi habang si Aitani naman ay nilapitan ni Mako. Ramdam pa rin ni Aitani ang insecurities dahil tingin niya ay masyadong high-end si Mako para sa kanya pero sinimulan ng dalaga ang usapan sa pamamagitan ng pasasalamat. Sinabi ni Mako na dahil sa karera noong nakaraang araw ay nagdesisyon siyang ituloy ang pagiging street racer dahil ayaw niyang sumuko sa gitna ng laban na ikinatuwa naman ni Aitani. Dito na binuksan ni Mako ang tungkol sa usapan nila sa inat nilinaw na hindi na ito dahil sa usapan kundi dahil gusto niya talaga si Aitani kaya niyaya niya itong makipag-date sa lugar kung saan sila unang nagkita. Pero ang masayang usapan ay naudlot ng aksidenteng nahulog ang wallet ni Mako at nakita ni Aitani ang litrato ni Reyesok sa wallet niya kaya tinanong niya kung may iba ba itong gusto. Nawalan agad ng pag-asa si Aitani at rekta siyang bumalik sa gas station pero pagkarating doon ay sinermonan siya ni Yuchi. Ipinaliwanag ni Yuchi na natural lang ang magkaroon ng crush noong kabataan at nilinaw na hindi naman naging sila Reyesok dahil si Aitani ang pinili ng dalaga. Pinayuhan siya ni Yuchi na ang pagmamahal ay pagtanggap sa nakaraan ng isang tao kaya dapat siyang bumalik para bawiin si Mako kung mahal niya pa ito. Halos alas 9 na ng gabi noon kaya nagmadaling humarurot si Aitani habang punong-puno ng pagsisisi pero sa malasan ay naabutan siya ng matinding traffic sa daan. Matagal na nag-abang si Mako sa gitna ng dilim pero lumipas ang oras na walang dumating na Aitani kaya nag-drift muna siya ng 2 beses bago tuluyang umalis. 1 minuto lang ang nakalipas matapos lumisan si Mako ay doon palang nakarating si Aitani sa tagpuan pero huli na ang lahat. Ang mga marka na lang ng gulong sa kalsada ang nagsilbing tuldok sa kanilang relasyon sa ilalim ng mga bituin na naging saksi sa pait at lungkot na naramdaman ni Aitani. Dito na tuluyang nagwakas ang love story ng ating kawawang speedstar. Matapos ang bakasyon ay balik eskwela na ang lahat kung saan bida-bida na naman si Atsuki sa mga kaklase niya tungkol sa karera, habang si Takumi naman ay napapaisip na sa kanyang pagkatao bilang isang street racer. Noong araw ng opening ceremony, niyaya ni Natsuki si Takumi sa rooftop pero kitang-kita na lumilipad ang isip ng bida. Kinagabihan, nakatanggap si Takumi ng mga bulaklak na may kasamang challenge letter mula kay Reyesok Takahashi para sa isang downhill race sa Mount Akina sa susunod na Sabado, alas 10 ng gabi. Nagtaka pa si Takumi kung bakit laging ganoong oras ang mga karera. Kinabukasan, habang magka-date sila ni Natsuki ay lutang pa rin si Takumi kaya sa kakatanong ng dalaga, naamin din niya ang tungkol sa darating na laban at ang kagustuhan niyang manalo kahit na nalilito pa siya kung racer nga ba talaga siya. Sa loob ng kotse, nabanggit ni Natsuki na alam na niyang nakipagsuntukan si Takumi sa isang senior para sa kanya kaya humingi ito ng paumanhin at biglang hinalikan ang bida. Kamalas-malasa namang nakita sila ni Kenji noong pauwi na sila. Kinabukasan ay wala pa rin sa mood si Takumi kaya pinagchismisan siya nina Atsuki, Aitani, at Kenji na ang hinala ay gulong-gulo ang isip nito dahil sa pag-ibig. Sa kabilang panig, seryoso naman ang training ni Keisuke sa tauhan niyang si Kenta na nagmamaneho ng orange na S14 dahil nakikitaan niya ito ng potensyal. Bilang loyal fan ni Keisuke, gustong gumawa ng ingay ni Kenta dahil hindi niya matanggap na natalo ang idolo niya ng isang AE86. Pakiramdam niya ay nanalo lang si Takumi dahil sa home advantage pero dahil sa prinsipyo ng Red Suns na sila ang dapat dumadayo, naghahanap siya ng ibang paraan para makahamon. Pinigilan muna siya ni Keisuke dahil ang priority nila ngayon ay ang exchange race laban sa Night Kids. Samantala, para gumaan ang loob ni Takumi, nag-isip si Atsuki na isama siya para manood ng laban sa pagitan ng Red Suns at Night Kids. Noong madaling araw bago ang laban, nagkausap si Takumi at Bunte tungkol sa Usoy Pass. Inakala ni Takumi na kakaiba ito sa Mount Akina pero dahil sa husay niya, naramdaman niyang pareho lang ang ritmo ng kalsada. Ayon kay Bunte, kaya ito naramdaman ni Takumi ay dahil ang driving style niya na nahasa sa pagde-deliver ng TOEFL ay pwedeng gumana kahit saan, na tila senyales na handa na siyang lumaban sa labas ng sarili niyang teritoryo. Para makatipid sa gas, ang 86 ni Takumi ang dinala nila Atsuki papuntang Mayogi. Medyo huli na silang dumating, sakto sa mainit na sagutan ni Reyesok at Nakasato. Nang malaman ng mga drivers na naroon ang 86 para manood, lalo silang ginanahang magpakitang gila sa harap ni Takumi. Kumpiyansa naman si Reyesok na ipaubaya kay Keisuke ang laban habang si Shingo naman na hindi pa magaling ang kamay, ang nagsilbing starter ng karera. Napansin ni Takumi na ang ritmo ng Mayogi ay parang Usoy Pass, at kahit hindi ito gets ni Atsuki, kitang-kita niya na unti-unti nang nagiging tunay na street racer ang kaibigan. Sa pag-arangkada ng karera paakyat ng Mayogi, agad na naramdaman ang bagsik ng AWD system ng GTR ni Nakasato. Dahan-dahan siyang lumalayo, gamit ang brute force ng kanyang makina para iwan ang kalaban. Pero sa likuran niya kampante lang si Keisuke. Para sa kanya, masyadong umaasa si Nakasato sa lakas ng bakal, hinihintay lang ni Keisuke ang tamang tsansa kung paano titiklupan ang higanti sa mga kurbada.
Alam ni Reyesok na sa teknikal na aspeto, ang bilis ng FD sa cornering ang tanging paraan para tapatan ang nakalululang power ng GTR. Habang nagbabakbakan ang dalawa, chill lang sina Takumi at Atsuki sa gilid ng kalsada. Sa gitna ng kalsada, nagsimula ng kabahan si Nakazato. Kahit anong piga niya sa silinyador, parang aninong nakadikit sa kanya ang FD ni Keisuke. Sinubukan niyang baguhin ang kanyang steering para tuluyang makawala, pero sa bawat liko, lalong sumasakol ang presensya ni Keisuke sa kanyang likuran. Maging si Shingo ay napabilib, sa pagkakataong ito, hindi na niya tiningnan si Nakazato bilang kaaway, kundi bilang isang kakampi na bitbit ang dangal ng buong Night Kids. Dumating ang laban sa huling yugto. Sa huling kurbada bago ang finish line, ipinakita ni Keisuke kung bakit siya ang pambato ng Red Suns. Ipinatong niya ang gulong ng FD sa gutter, isang mapanganib na teknik na natutunan niya kay Takumi para harangan ang acceleration ni Nakazato. Sa isang iglap, nakuha ni Keisuke ang unahan at tuluyang iniwan ang GTR. Matapos ang laban, tinawag ni Nakazato na swerte ang pagkapanalo ni Keisuke, pero agad siyang ni-real talk nito. Ipinaliwanag ni Keisuke na dahil sa dami ng gadgets ng GTR, hindi na nararamdaman ni Nakazato ang limitasyon ng kapit ng kanyang gulong. Dahil sa sobrang pagpiga, napudpad ang grip nito sa huling bahagi ng laban. Walang naisagot si Nakazato kundi ang tanggapin na mas magaling ang driver na tumalo sa kanya. Dahil sa matinding ulan, kinansela ang main event na downhill race pero laking gulat ng lahat ng biglang hominin ni Kenta si Takumi sa mismong pwesto nila. Nakakagulat na pumayag si Takumi at mas lalong katakataka na pinasakay pa niya si Atsuki sa likod ng sasakyan kahit walang seatbelt. Kampante si Kenta na hindi siya matatalo sa Mayogi dahil kabisado niya ang bawat kurbade sa ilalim ng ulan. Sanay siyang magmaneho sa basang kalsada para makatipid sa gulong. Kaya naman sa simula pa lang ay dummy-in agad ang kanyang S14 at nakuha ang abante sa uphill section. Pero hindi nagtagal, ang 8.6 ni Takumi ay nagsimula ng humabol habang si Atsuki naman ay halos mahilo na sa likod dahil sa tindi ng pag-alog. Para kay Takumi, ang ulan ay hindi malaking problema. Kahit may bitaw si Kenta sa ulan, kung saan maingat siyang pumapasok sa kurbada at kontrolado ang clutch para hindi mag-skid, masyadong mabagal ang istilong ito para sa bida. Dito ipinamalas ni Takumi ang kanyang precision sa pag-drift gamit ang gear locking technique. Sa pamamagitan ng pag-downshift ng hindi tinatapatan ng RPM, panandalian niyang nilolock ang kanyang rear wheels para simulan ang drift. Ang teknik na ito ay swak na swak sa basang kalsada dahil hindi nito masyadong pinupukpok ang sasakyan. Laking gulat ni Kenta nang makita ang 8.6 sa kanyang rearview mirror at sa loob lang ng ilang kurbada ay mabilis siyang na-overtake ni Takumi sa pamamagitan ng pagdikit sa inside line. Ginamit ni Takumi ang bigat ni Atsuki sa likod para madagdagan ang driving force ng kanyang rear wheels. Matapos ang labang ito, naging malinaw sa lahat na ang husay ni Takumi ay hindi nakadepende sa panahon, at si Reyesok na lang ang natitirang hamon. Kinabukasan, habang nasa gas station si Takumi dinalaw siya ni Natsuki. Sa puntong ito ay masasabing mag-on na ang dalawa, pero matapos umalis ni Natsuki ay muling nag-alala si Atsuki. Pakiramdam niya ay mawawala na naman ang focus ni Takumi dahil sa babae matapos niya itong mamotivate noong nakaraang gabi. Para maibalik ang atensyon ni Takumi, niyaya siya muli ni Atsuki sa Mount Akina. Pag-uwi ni Takumi para linisin ang 8.6, isang Easter egg ang naganap tumawag ang sikat na racing legend na si Keiichi Sechie kay Bunta. Pinuri niya ang lumalaking pangalan ni Takumi at kinumusta ang nalalapit na bakbakan laban kay Reyesok sa darating na Sabado. Sa kanilang pag-akyat sa Akina ng gabing iyon, ipinakita ni Atsuki ang kanyang improvement sa pagmamaneho, kahit na medyo hilaw pa rin ang kanyang timing sa shifting at acceleration. Pero ang tunay na pakay ni Atsuki ay ang makipag-heart-to-heart talk. Dito niya napagtanto na ang pagiging lutang ni Takumi ay hindi dahil sa babae, kundi dahil sa matinding pag-iisip kung ano nga ba ang magiging patutunguhan niya sa hinaharap. Kahit hindi ito lubos na maunawaan ni Atsuki, binigyang diin niya na ang dapat maging focus ni Takumi ngayon ay ang darating na malaking karera. Kinabukasan, nagdala si Kenji ng isang videotape ng mga nakaraang karera ni Reyesok noong kilala pa siya bilang Akagi's White Comet. Matapos itong panoorin, nawala ng kumpiyansa sina Aitani at ang iba pa, pakiramdam nila ay malabo ng manalo si Takumi. 3 taon pa lang ang nakalilipas ay naging alamat na si Reyesok sa mga mountain roads, gymkhanas, at racetracks nang hindi man lang natatalo, at ang mas matindi, kalahati lang daw ng lakas niya ang ginamit niya sa mga iyon. Sa puntong ito, si Atsuki na lang ang tanging naniniwala na may pag-asa pa si Takumi. Noong gabing iyon, habang nasa date, tinanong ni Natsuki si Takumi kung sino ang pipiliin nito sa pagitan niya at ng 8.6. Simple lang ang sagot ni Takumi, hindi dapat pinaghahambing ang dalawa.
Paalala naman ni Netsuki hindi mahalaga kung manalo o matalo basta't huwag lang siyang maaksidente. Samantala, tinanggihan ni Reyesok ang alok ng isang professional racing team. Hindi siya interesado sa pro racing dahil mas gusto niya ang laya ng mga kalsada sa bundok, bukod pa sa katotohanan bilang panganay, inaasahan siyang magiging doktor para ituloy ang negosyo ng pamilya. Dahil sa nalalapit na laban, minodify ni Bunta ang wheel system ng 86 at isinama si Yuchi para sa isang test drive. Dito ipinakita ni Bunta ang kanyang nakakalulang galing, nagdrift siya nang hindi humahawak sa manibela para lang magsindi ng sigarilyo, na halos ikamatay ni Yuchi sa takot. Ipinaliwanag ni Bunta na binitawan niya lang ang manibela sa kalagitnaan ng drift at kinontrol ang throttle para lumabas sa kurbada. Hindi rin nagpaiwan si Reyesok sa pag-modify. Binabaan niya ang horsepower ng kanyang FC at in-adjust ang wheel system para sa mas balancing control. Ayaw niyang umasa lang sa lakas ng makina, balak niyang talunin si Takumi gamit ang sariling teknik nito, ang four-wheel drifting, para sa isang tunay na tagumpay ng isang racer. Napansin ni Keisuke na lalong bumilis ang exit speed ni Reyesok sa mga kurbada. Dumating ang araw ng Sabado. Todo ang excitement ni Atsuki habang si Yuchi naman ay kampanteng mananalo ang anak ni Crazy Bunta. Napuno ng tao ang Mount Akina, naroon sina Mako at Sayuki, pati na sina Nakazato at Shingo na pumwesto sa huling kaliwang kurbada ng downhill course dahil alam nilang doon magkakaalaman kung sino ang mananalo. Maging si Netsuki ay palihim na pumunta sa paanan ng bundok gamit ang kanyang bisikleta. Sa itaas ng bundok, dumating ang Red Suns. Sinabi ni Reyesok na kung sakaling matalo siya, hihinto na siya sa pakikipagkarera at magfo-focus na lang sa operasyon ng team. Para sa kanya, sina Keisuke at Takumi lang ang may potensyal na malampasan siya balang araw. Pagdating ng 8-6, nagsimula na ang tensyon. Pinuri ni Reyesok ang galing ni Takumi, habang mapagkumbaba namang sinabi ni Takumi na kabisado niya lang talaga ang Akina. Bago ang hudyat, ibinigay ni Reyesok ang kanyang jacket kay Keisuke bilang simbolo ng pagpasa ng pamumuno sa team. Handa na ang lahat para sa isang maalamat na tapatan. Bago natin ipagpatuloy ang labanan ng White Ghost of Akina, at ng Akina White Comet, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Ito na rin ang final part ng Season 1, at yung mga nagpa-shoutout sa previous video, nasa dulo kaya tapusin mo to. At ngayon balik na tayo sa aksyon at tunghayan ng laban na magtatakda kung sino ang tunay na hari ng Akina. Nagsimula na ang pre-race preparations para sa itinuturing na technical at tactical spectacle. 2, 1, go! Matapos ang countdown ni Keisuke, sabay na uminit ang kalsada sa pag-arangkada ng dalawang sasakyan. Sa pagkakataong ito, ang 8-6 ang kumuha ng unahan, isang taktikang sadyang hinayaan ni Reyesok Takahashi para maobserbahan ang linya ng kalaban at maghintay ng tamang pagkakataon na mag-overtake. Sa unang kurbada pa lang, parehong gumamit ng four-wheel drifting ang dalawa. Napansin agad ni Reyesok na nag-improve si Takumi, na itama na nito ang problema sa overcorrecting ng steering wheel na natutunan niya noong duct tape deathmatch. Ayon kay Bunta, risky ang ginawa ni Takumi na manguna dahil ang trailing car ang may bentahe na gayahin ang ritmo ng nasa unahan, habang ang leading car naman ang nakakaramdam ng matinding pressure. Dahil hindi sanay manguna, nakaramdam ng mental stress si Takumi. Pero kahit nag-aalala si Bunta, tiwala siyang hindi matatalo ang kanyang anak. Lumabas sa timing news na ang bilis ng dalawa ay posibleng bumura sa lumang record ng ilang segundo. Samantala, kaligtasan lang ni Takumi ang tanging hiling ni Aitani habang sina Atsuki at Kenji naman ay todo ang suporta. Sa gitna ng karera, nagsimula ng magduda si Takumi sa sarili dahil sa husay ni Reyesok. Ginamit ni Reyesok ang kanyang theory of road velocity para suriin si Takumi, para sa kanya ang mga advanced driver na tulad ni Takumi ay mabilis sa lahat ng aspeto. Sa pagtatangkang iwan ng FC, samasagi na ang 8-6 sa mga guardrail pero nananatiling nakadikit ang kalaban. Dumating ang unang turning point sa 5 consecutive hairpins. Sinadyang bagalan ni Reyesok ang takbo habang si Takumi naman ay napasobra ang bilis na nagresulta sa pagkapudpod ng kanyang gulong. Sinamantala ito ni Reyesok para mag-overtake. Sa puntong ito, halos lahat ay kumbinsidong talo na si Takumi dahil si Reyesok ay tumatakbo ng 12 segundo na mas mabilis kaysa sa dating record. Pero hindi sumuko si Takumi. Napansin niyang hindi lumalayo ang distansya nila dahil hindi makuha ni Reyesok ang optimal line sa Akina ng mag-isa, at nawala na rin ng grip ang gulong ng FC. Dito na ginamit ni Takumi ang second drainage channel technique. Ang technique na ito ay nakatuon sa acceleration paglabas ng kurbada.
Sa pamamagitan ng pagpasok ng huli sa curbada para magkaroon ng sling out effect, muling nahabol ni Takumi si Reyesok. Nakarating sila sa huling bahagi ng downhill course. Pinili ni Takumi na umatake sa outside lane dahil ayaw ibigay ni Reyesok ang loob. Dahil sa upad na gulong, ang FC ay dahan-daang napadpad sa labas, at dito na pumasok si Takumi sa loob, ang tinatawag na X-attack. Sa maniobrang ito, nabawi ni Takumi ang unahan at tuluyang nanalo sa karera. Sa huli, ipinaliwanag ni Reyesok na ang pagkatalo niya ay dahil sa physics, ang FC ay 20% na mas mabigat kaysa sa 86, at kahit ang gulong nito ay 20% na mas malapad, mas mabilis itong napudpad dahil sa paggaya sa agresibong estilo ni Takumi. Mapagkumbabang tinanggap ni Reyesok ang pagkatalo at pinayuhan si Takumi na huwag makontento sa Mount Aquino lang. Dito nagtatapos ang unang season, isang matamis na tagumpay para sa bagong alamat ng kalsada. Kung umabot ka sa puntong to, salamat sa pagsubaybay hanggang dulo. Abangan ninyo yung susunod na anime na ihahanda ko para sa inyo. Shoutout kay Francis Barreto, Maricel, John Robert Palmones, Recaye Castillo, Itzme Rozan, at Janggi Ramos.